nasa ilan na ba ang naitala ng DOH na mga biktima ng paputok ngayong taon at ano ang nakikita nilang dahilan sa pagbaba ng bilang ng mga napuputukan? Magandang tanghali, Ella. Base sa inilabas na datos ngayon ng Department of Health, meron ng nasa 28 na mga naapektuhan o na-injured ng paputok, pero mas mababa ito kumpara sa datos na 56 noong 2024. Ayon sa Department of Health, maiuugnay ang pagbaba ng kaso na ito dahil sa nagiging mahigpit na regulasyon at kampanya laban sa paggamit ng paputok. Bumaba ang bilang ng nasugatan dahil sa paputok ngayong December 25 kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa pinakahuling datos ng DOH, mula sa 62 Sentinel hospitals na binabantayan ng ahensya, as of 4 a.m. ngayong December 25, nagkaroon ng 8 bagong kaso ng fireworks-related injuries. Sa kabuuan, mula sa December 21 hanggang December 25, umabot na sa 28 ang kasong naitala ngayong taon. Karamihan sa mga biktima ay nasa 19 na taong gulang pababa. Kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na nakapagtala ng 56 total cases, 50% ang naging pagbaba sa kaso. Ayon sa kagawaran, ang pagbaba ay bunsod na rin ng mahigpit na kampanya at paalala laban sa hindi ligtas na paggamit ng paputok. May ilang mga grupo rin na naglunsad sa mga paaralan ng paggamit ng mga alternatibong pangpaingay ngayong holiday celebration. Bagamat may ilan na gumagamit pa rin at hindi maiiwasan bilang tradisyon, paalala ng DOH na delikado ang paputok lalo na sa mga kabataan. Kaya't hinihikayat ang publiko na maging maingat at sundin ang safety protocol o guidelines ngayong holiday season. Kaugnay naman ito, Ella, tiniyak naman ng kagawaran na nakahanda naman ang mga DOH hospitals sakaling magkaroon ng mga emergency situation ngayong holiday season sa kanilang naging pag-iikot sa mga ospital kamakailan. Pero nandun pa rin ang paalala sa publiko na umiwas na sa paggamit nito upang huwag nang mangyari pa na magdala ng mga pasyente sa ospital. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.